Maaalala natin mga kapatid, no, na patuloy nating pinag-aaralan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. So nung second missionary journey, sandalian na nagpunta si Pablo, pero nung third missionary journey, 3 taon na natili doon si Apostol Pablo. And so dito sa sulat na ito, kanyang ini-encourage, kanyang ipinapakita ang napakalaking blessings ng kaligtasan na kanilang tinamasa, at ganoon din kanyang hinamon ang iglesia ng mamuhay na karapat-dapat sa pagkatawag sa kanila ng Diyos. At yan nga ang mensahe natin nung isang linggo, walk worthy of your calling. At ngayon, itutuloy natin ang ating pag-aaral sa Ephesians 4 na tayo, 3 to 6 na tayo, mga kapatid, talatang 3 hanggang 6, pero basahin natin simula talatang 1, chapter 4, Ephesians 4, verse 1 hanggang 6. At ito ang salita ng Panginoon, verse 1, "Kaya't ako, na bilanggo sa Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo, na kayo'y lumakad ng nararapat sapagkat tawag na sa inyo itinawag, na may lubos na kapapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat." Bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo muna ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat na muli ngayon kami po inyong pinapaalalahanan na kami bilang isang iglesia ay magkaisa. Tunay nga, kayo ay isang Diyos at ang inyong iglesia, ang inyong isang katawan. Nawa, ipaalala niyo sa amin ang mga katotohanan ito, sapagkat ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isa sa pinakatinuturing na banal na simbahan o kaya ay bahay-sambahan ng mga Kristiyano sa buong mundo ay yung tinatawag na the Church of the Holy Sepulchre na makikita natin sa Jerusalem. At alam nyo, itong simbahan na ito ay hindi naman kalakihan, at ito'y naandun sa yung tinatawag na Via Dolorosa, yung kumbaga, yung supposedly dinaanan ng Panginoon hanggang makarating doon sa parang tuktok. Kumbaga, ito siguro yung Golgotha, at doon sa taas na yan ay meron ng simbahan. Presumably, dito na ipako ang Panginoong Jesus, at malapit-lapit lang, doon din sa loob ng simbahan, ay doon inilibing ang ating Panginoong Jesus. Pero, kaya medyo kakaiba itong simbahan na ito ng Holy Sepulchre. Alam nyo ba na may 6 ng mga grupong Kristiyano, so-called Christians, ang supposedly nagme-may-ari nito o nasa loob nito. No, hindi naman kalakihan, pero 6. At alam nyo, napaka-seloso ng 6 na ito. May kanya silang pwesto. Yung 3 pinakamalaking branches, the Greek Orthodox, the Roman Catholic, and the Armenian Orthodox, they have the right of possession and the right to the whole chapel or yung simbahan na yun. So kahit saan pwede sila. Pero yung mga minor na 3, Egyptian Coptic, Syrian Orthodox, meron silang right sa mga ilan lamang na mga lugar. Hindi sila pwedeng basta pumunta doon sa iba ng mga lugar. At yung kahuli-hulihan, the Ethiopian, alam nyo kung saan napa-assign? Wala silang kahit saan pwedeng puntahan o pag-aari sa loob. Ang napa-assign sa kanila ay yung bubong. Yung bubong, doon lang sila pwede. Minsan, mainit ang panahon,
merong isang Coptic na pare, pumunta ron sa bubong at nagpalamig sa lilom ng puno. Nakita ito ng mga Ethiopian. Akala nila parang kinukuha o kinakamkam yung bubong. At nagbunga ito ng matinding away ng mga pare sa pare. Kinailangan pang pumunta ang mga sundalong mga Israelis, mga Hudyo, para awatin ito. At nung matapos ang away, 11 pare ang sugatan. Di ba kung di man nakakatawa, nakakalungkot ito. Na nabalita ito, siyempre na dyaryo ito. Na yung mga so-called Christian ay nag-aaway, nagsusuntukan kung sino ang magmeme-ari ng isang bahay-sambahan. At dito natin makikita na tayo nga bilang mga mananampalataya, kung assuming man na mga mananampalataya talaga yung mga naandun, ay talagang palagi may danger ng pagkakahati-hati. And even pag-aaway na pwedeng magdulot pa ng public scandal. Pwedeng ma-skandalo ang isang simbahan o isang iglesia kung hindi tayo magiging maingat. Kaya, angkop ang paalala dito ni Pablo sa mga taga-Efeso, na kayo bilang isang iglesia ay magkaisa. Magkaisa kayo bilang iglesia. At yung sinabi rito ni Pablo, yung binasa natin, lalo na yung verses 4 to 6, parang may anyong confessional. Parang credo. Di ba? Parang medyo formulaic. Parang may formula. At sabi nga ng iba, siguro ito rin ay ginagamit nung una sa pagbabautismo ng mga mananampalataya. Kasi di ba, sinabi rin nga rito, one faith, one baptism. So, ang ating titingnan dito sa ating pag-aaral ngayong umagang ito ay ito. Ito ang ating summary ng ating mensahe, that as believers, let's realize that church unity, yung pagkakaisa ng isang iglesia, reflects the nature of our God and His church. Ang pagkakaisa natin ay isang refleksyon lamang ng pagkakaisa ng Diyos, ng iisang Diyos, ng katangian ng iisang Diyos, ng kalikasan ng iisang Diyos, at ng kanyang iglesia. So, una sa lahat, pansinin natin, bilang point number 1, that we should strive to maintain, ito yung utos dito, o yung hamon, at in the form na parang utos na rin, that we strive to maintain the unity of the church. And second point natin, ano yung dahilan? Bakit nating dapat i-maintain ang pagkakaisa ng isang iglesia? So, una sa lahat, tingnan natin, that we must strive, ito yung ating tungkulin na pinakita ni Pablo, na panatiliin ang pagkakaisa natin bilang isang iglesia. Verse 3, tinuloy niya, yung walk worthy of the calling, di ba, na kayo tinawag. With gentleness, with humility, with patience, bearing one another in love. Verse 3, eager. Grabe yung salitang ginamit dyan. Eager. Parang may sense of urgency. Ito raw ay ginagamit na parang to hasten, to make haste, to exert oneself, to give diligence. Kumbaga parang talagang parang sa journey. Actually, ginagamit ni Pablo ito sa paglalakbay, yung parang eagerness na ito, na parang ganun daw tayo dapat. Magmadali tayo, kumbaga, i-focus natin, may urgency, meron tayong kailangan gawin. Ano yun? Eager tayo as part of the walking worthy of our calling. Kailangan nagmamadali, kailangan may sense of dedication and exertion to maintain. Napansin nyo ba yun? Hindi to create, kundi to maintain the unity of the Spirit. I-maintain natin. Ibig sabihin, hindi ito gagawa tayo. Meron ditong assumption si Pablo na may unity na sa mga taga-Efeso. Napansin nyo ba yun? Kaya maintenance ito. Mahalaga yan. Kasi dito, may assumption na ang bawat iglesia ay meron dapat unity. Meron dapat pagkakaisa. Pag yan nakanganib, kailangan nating i-maintain. Kailangan nating i-maintain ito palagi. At dahil nga, sa tayo ay pinag-isa. Di ba? Doon sa chapter 2, nakita natin, Jews and Gentiles, pinagsama na magkakasama na tayo. Maintain the unity.
Hindi naman sinabing of the church, but of the Spirit pa nga. Ano, yung ating pagkakaisa ay galing sa o kaya ay pinoproduce ng banal na Espiritu. Grabe yun. No, ang banal na Espiritu pa lang nagbuklod sa atin. Dahil nananahan ang banal na Espiritu sa lahat sa atin, ay kailangan panatiliin natin ito. At ang ginamit pa niya, yung in the bond of peace. Yung bond, ito yung nagtatali sa atin. Very interesting, yung salitang bande. Kasi sa Griego, yan daw ay desmos. Dun sa verse 1, sabi ni Pablo, ako ay bilanggo, desmios. No, nakita niyo yung play of words? Yung desmos, ako ay desmios, bilanggo ako. Pero kayo, desmos. Parang bilanggo rin. Pero, bilanggo ng kapayapaan? Grabe, ano? Parang ito yung nagbibigkis sa inyo. Para baga tayong hindi ito bilanggo na parang masakit, mahirap, labag sa loob natin, kundi parang ang saya naman ito, pinagbigkis tayo ng kapayapaan. Ay, ito yung sabi ni Pablo rito, yung salitang yan, desmos, ginagamit yan ni Plato. Halimbawa, hindi naman Kristiyano, no, isang philosopher na Griego, para to refer to the unity of the city. No, para ipakita na dapat magkaisa yung syudad. Lalo pa nga sa ating iglesia, sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. And so, anong application sa atin ngayon? Bilang mga mananampalataya in the 21st century. Iglesia pa rin tayo ng Panginoon? Nananahan pa rin ang banal na Espiritu sa atin? Yes. So, anong application sa atin? Well, first of all, negatively, avoid anything that will disrupt the unity of the church. No, negatively, iwasan natin ang anumang maaaring makasira, no, magbigay ng lamat sa pagkakaisa ng iglesia natin. Kasi alam nyo, many churches divide for the wrong reasons. Marami mga iglesia na nahahati sa mga maling dahilan. Sabi ng isang article sa churchanswers.com, what are some of the key reasons that merong breakdown ang pagkakaisa ng isang iglesia? Ano yun? Alam nyo, number 1, binanggit sa article na to, gossip. Grabe, gossip, ano? Sabi ng article, church members talk about one another instead of talking to another. Yung nag-uusap tungkol sa iba, sa halip na mag-usap ng diretsohan. Ayun. So kung meron tayong napansin, meron tayong napuna sa kapatid natin, mabuti, diretsuhin na natin siya. Kaysa ikuwento natin sa ibang miyembro ng iglesia. Sabi nitong article, number 1 mismo yun, gossip. Number 2, self-serving church members. Self-serving church members. Some church members, sabi ng article, insist on getting their way for everything. Merong mga church members na gusto palagi sila masusunod. Everything from worship style to the order of worship service. Kung may mga ganitong member ang isang church, ay talagang mahahati pag gusto ng isang palaging siya lamang ang nasusunod. Na marami, mahaba yung listahan actually, pero yung isa na lang, yung ikatlo, lack of prayer. Lack of prayer. A church that does not pray together, sabi nila, ng authors, is likely to fragment into special interest groups. Pag daw hindi na tayo nananalangin sama-sama, magkakanya-kanya tayo, Kaya napakahalaga ng prayer meeting natin. Pag Wednesday yan, meron tayong prayer meeting. Pag Sunday, may mga grupo-grupo tayo na nananalangin din. And so, sabi nga ni Pablo sa mga, Tito, sa Titus, sa isang parang pastor din, o misyonaryo na si Titus, chapter 3, verse 9, but avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. Iwasan daw yung foolish. Now, hindi naman lahat ng mga diskusyon masama, Malinaw yan. Hindi naman lahat ng mga, palitan ng mga opinion at kuro-kuro ay masama. Pero may foolish way na dapat iwasan. Verse 10, as for a person who stirs up division, kung may isang tao talaga na walang ginawa, kundi maghasik ng pagkakahiwa-hiwalay,
after warning him, sabi ni Pablo, once then twice, warningan naman natin, once or twice, have nothing more to do with him. Knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. Grabe, no? Kala mo yung sinasaway kung anong matinding kasalanan, like huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. Imagine, division. Ano, yung taong nagkukos ng division, ang tindi dito ng pagkondena ni Pablo. No, kaya pinapakita nito, the Lord will not take the sin of divisiveness lightly. Hindi babaliwalain ng Diyos yung kasalanan ng pagkakahati-hati ng isang iglesia. Now, of course, there are times that we need to separate. No? Kung mayroong kasalanan talaga, may heresy, may mga unresolved sin, meron namang papuwang talaga yung humiwalay. We shall be separate. Sabi nga ni Pablo rin sa mga taga-Korinto, come out and be separate. No? Doon sa mga talagang hindi sumusunod sa Panginoon. Pero pakaingatan natin, no, negatively, let us avoid anything na magiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay o pagkakahati-hati ng isang iglesia. But positively, let's seek to keep positively, hindi lang basta umiwas. Pero we should contribute, we should mag-aambag dapat tayo sa pagkakaisa in the spirit of the church. No, mag-ambag naman tayo. Subukin natin. Pilitin natin. Hasten. Kasi sabi ni Pablo, I urge you. Magmadali kayo. Gawin niyo ito. So, we must seek to keep the unity of the Spirit. Maintain it. So, indicative, you are already united because of the Spirit in the band of peace. Imperative, keep the unity. Maintain the unity. No, so andun ang ganda, United na kayo. So panatilihin niyo ang inyong pagkakaisa, So the imperative flows from the indicative ng dito na pinapakita ni Pablo. At ito ang dapat nating kaya dapat nating tandaan yung verse 2 'Di ba? Humility, gentleness, patience, bearing one another in love. Yun mismo ang kailangan para mapanatili ang pagkakaisa. And so, ang tanong sa atin, for self-examination, mga kapatid, tayo ba, number 1, hindi nagiging dahilan para mawala ang pagkakaisa? And number 2, nag-aambag ba tayo para makatulong tayo? Kumbaga, very sensitive tayo. Pag nakita natin, oops, baka magkaroon dito ng hindi pagkakaunawaan, baka magkaroon dito ng pagkakahati-hati. Teka muna, ingat lang. Kailangan, meron ba tayo ganun self-awareness sa ating mga galaw at salita sa iglesia? Na hindi tayo magsasalita o hindi tayo gagalaw na maaaring masira ang pagkakaisa. At kung may danger, agapan natin, Hasten, magmadali tayo, be diligent na hindi masira ang pagkakaisa. Pero baka meron din sa atin ngayon, umagang ito, na hindi kasali sa iglesia. Ang atin munang tungkulin ay lumapit sa Panginoong Hesus, tiyakin na natanggap natin ang kaligtasan sa biyaya lamang at makiisa sa iglesia. Kasi kung di tayo kaisa, nasa labas tayo. Hindi pa tayo kaisa. So, ang atin munang tungkulin, sana makiisa tayo. Makibilang tayo sa katawan ng ating Panginoong Hesus. So, ito ang ating hamon ni Pablo. I urge you, panatiliin ang pagkakaisa. But why should we? Secondly, bakit natin ito kailangan gawin? Ano ba yung sabi ni Pablo rito? At napakaganda nung ginamit niya na basis for unity, meron diyang sevenfold. Yung number 7, of course, indicating completeness. Hindi naman natin sinasabing eksakto yun ang kanyang plano, pero kind of providentially, 7 rin na 1, yung isa ang ginamit dito ni Pablo, which basically summarizes into the nature of our God and the nature of His church. Parehong isa. Tingnan natin, that because of our triune God is one. Verse 4, there is one body, mamaya natin titingnan yung one body, but for now, and one Spirit. Isa lang ang banal na Espiritu. Tama ba? Yes, of course. And of course, napaka-triune yung yung kumbaga framework na ginamit o dahilan na ginamit ni Pablo. Isa lang ang banal na Espiritu.
na parang sinasabing itong one spirit na to, makapangyarihan sa lahat ng so-called spirits or spiritual forces out there. Kasi nga, may mga principalities and powers, babalikan ni Pablo yan sa chapter 6. Pero one spirit, yung spirito na nasa inyo, na nagkakaisa kayo dahil may isa kayong spirito, one spirit. Verse 5, one Lord. One Lord. No, of course, referring to the Lord Jesus Christ. At maaari daw ito ay in a way sagot dun sa mga tumatawag ng Lord kay Caesar, kasi nga noon, di ba, napag-aralan natin dito yan sa isang Bible class, I think ni Brother Joe, yung mga tumatawag ng Lord, no, yung emperor worship, o kaya naman kay Artemis o Diana, kasi after all, Ephesus ito, andito yung malaking ribulto ni Artemis o Diana, tinatawag siyang Lord. Parang sinasabi ni Pablo, isa lang talaga ang Panginoon. And alam natin, yung salitang Kyrios, Lord, in the New Testament, in the Old Testament, sa Septuagint, the Greek version of the Old Testament, itong Kyrios ang ginagamit kay Yahweh. No, kaya parang kitang-kita natin, yung pagkakapantay ng Panginoong Jesus sa kay Yahweh. And finally, verse 6, and notice, grabe yung climax dito, one God and Father of all, who is over all, and through all, and in all. Grabe, napakalawak. Iisa lang ang Diyos, of course, the Father of all, na pinapakita yung kanyang, transcendence, malaya, kumbaga mataas kaysa atin. Yan ang Bible class natin, kanina lang, the incomprehensibility of God, kasi He is over all. So in that sense, transcendent, pero through all, and in all, immanence. Malapit siya. So lahat, sakop niya, pero kasama rin natin siya dito. Yan ang ating Diyos Ama. So both His sovereignty, omnipotence, but also presence sa kanyang iglesia. One. All. That is our God. And so, by way of application, realize that we reflect, the church reflects the unity of the Godhead. Yung pagiging isa ng ating Diyos. Bagamat tatlong persona, pero iisa. The church reflects our God Himself. Sa yung mga Diyos-Diyusan o mga mythology yung tinatawag, merong theomachy. Yung theomachy, alam niyo kung ano yan? Yan yung mga Diyos na nag-aaway-away. Kasi di ba sa Greek mythology, merong theomachy nga, yung pag-aaway. Ang isang example nito, yung Titanomachy. Ayun yung salitang Titan. Alam niyo na ba yung Titans? Kinalaban yung mga Olympians, part ito ng Greek mythology, kasi yung mga Olympians, yung kumbaga new kids on the block, kinaaway nila yung mga Titans, kumbaga yung mga matatanda, matinding away yon. Pero it lasted for 10 years. At sino ang nanalo? Yung mga Olympians. Kaya sila yung nag-rule sa mundo. Again, ayon sa Greek mythology ito, yun yung mga Diyos-Diyusan nila. Walang ginawa kundi mag-away. Pero yung Diyos natin, hindi. 3 persons, 1 Spirit, 1 Lord, 1 Father, and yet in perfect harmony and fellowship. At ang ating iglesia, and notice how central nga yung Divine Trinity dito sa dahilan na ibinigay ni Pablo, we are created in the image of God. Tayo bilang tao, pero ang ating iglesia rin. And what message are we sending sa ating iglesia? If we live in harmony, if we live in love, being gentle, patient, and bearing one another in love, we proclaim a God who is love and united and harmonious and in fellowship. Pero kung nag-aaway-away tayo, ano yung makikita ng mundo? Ano ba klaseng Diyos nila? Bakit awayan ng awayan yung mga tao na yan? Di ba ang layo, Ang layo sa larawan ng Diyos. We dishonor God kung tayo ay nagkakahiwa-hiwalay bilang isang iglesia. So, kaya ang ganda ng dahilan na binigay ni Paul grounded the unity of the church into the unity of the triune God Himself. Grabe. But not only that, and flowing out of that,
Secondly, the church is one body. One body. Not surprisingly, because we have one God. No, diversity in one. Marami tayo pero one body with one hope, faith, and baptism. Talagang pinagpatong-patong ni Pablo yung pagkakaisa natin. Verse 4, there is one body. Isa lang kayo. Hindi dalawa ang katawan. What a horrible picture kung dalawa, tatlo ang katawan ni Kristo. Can you imagine that? No, one head, di ba? The Lord is the head, chapter 1, Ephesians 1. Head, body tayo. Imagine kung dalawang katawan. It will be a monster. No? Parang shockingly, horrible picture of Christ or the body of Christ. Pero, isa lang tayo eh. Members, different gifts, different backgrounds, kung saan tayo nanggaling, but we are one body in Christ. Hindi lang yan, verse 4 pa rin. Just as you were called to the one hope that belongs to your call. Tinawag daw tayo sa may isang pag-asa. Ano yung pag-asa natin na yun? Of course, yung ating pag-asa sa hinaharap, pag-asa ng final salvation, kaligtasan, pag-asa na darating ang Panginoong Jesus. We share that hope. No, isa yung ating katawan, isa tayong katawan, isang pag-asa tayo. Verse 5, one Lord, one faith. Isa lang tayong malamang, ibig sabihin nito ay the objective faith, hindi yung subjective trusting the Lord for our salvation, but rather the body of truth. Yung ating pinaninindigan, the body of faith. Yung mga teachings and doctrines na binigay ng Panginoon sa atin. We have one. Isa lang. At finally, one baptism. Isa lang yung baptism natin. Of course, pinagtatalunan. Ano ba to? Baptism ba to ng Holy Spirit? O baptism ba to ng tubig? Sabi nga ng mga ibang commentators, hindi na natin kailangan pagtalunan yan. Ano? Posibleng it can be the literal baptism, the liturgical, kagaya ng ginawa natin noong Sunday, may nabaptize dito. Pero pwede rin yung Romans 6 metaphor na kaya tayo lumubog, inilibing at nabuhay because we are united with Christ. At dahil dito nabautismuhan tayo, in a way, kasama natin si Jesus na nagbautismuhan. At isa lang yun, baptismo na yun para sa ating lahat. And so, again, just by way of application, let's realize and be reminded the importance of the unity sa ating iglesia. Hindi ito biro, Kaya ito yung, minsan, pag merong mga sabihin nating mga misunderstanding or mga differences, even among churches, palagi ko rin ini-emphasize na napakalinaw ng turo ng Diyos na magkaisa tayo. Napakalinaw niyan. Wala na yung ifs and buts. It's, so clear in the scriptures. Kaya bago natin yanigin o bago natin biyakin ang pagkakaisa ng mga mananampalataya, kailangan napaka-solid ng dahilan natin. Otherwise, babanggain natin yung napakaraming mga utos at napakaraming mga talata sa Biblia tungkol sa pagkakaisa. Napakalinaw nito. In fact, pinanalangin ito ng ating Panginoong Jesus. John 17:22, sa kanyang high priestly prayer, the glory that you have given me, sabi niya sa Ama, the glory you have given me as your Son, I have given to them, that they, tayo nito, that they may be one. One. That they may be one, even as we are one. So nakita natin, yung doctrine of God, pumupunta sa practical, sa ating samahan bilang mga mananampalataya. God is one in three, and therefore, be one. No, even as we are one, I in them, you and me. Grabe na to, Ito na yung talagang intra-Trinitarian fellowship. I in you, you and me, that they may become perfectly one. Yan ang kalooban ng Diyos, napakalinaw, na ang mga mananampalataya will be perfectly one. So that, bakit? That the world may know that you sent me and love them even as you love me. Grabe ng implication pala ng unity, As we are united, as we reflect this unity, the world will take notice and the world will know ay Jesus nga ang tunay na tagapagligtas
naggaling sa Ama. Dahil nakikita ko yung buhay nitong iglesyang ito. Hindi magsasama-sama ang mga taong ito. Hindi sila lahat ay fans ng ganong basketball team. Iba-iba yung sinusupport nila. Hindi sila pare-pareho ng pinapasukan na school. Hindi sila pare-pareho ng tinitirahan na subdivision. Hindi ko makita bakit magsasama-sama ang mga taong ito. The only possible reason, niligtas sila. Nakakilala sila sa ating Panginoong Jesus. Sana ito ang makita ng mga taong nagmamasid sa atin. And so, if a church is not growing, maybe, just maybe, not of course, certainly, but possibly, maybe, people are not attracted kung walang pagkakaisa. No? Bagamat maraming dahilan kung bakit lalago ang isang iglesia, pero pag walang unity ang isang iglesia, malabo nang lumago ang iglesyang yon. Malabo na, ano? Kasi sino namang magsasali sa isang samahan na mismong yung mga miyembro, walang ginawa kundi magsiraan at mag-alitan. Walang sasali doon, tiyak. And so napakahalaga nito. But if there is unity, the world notices. The world pays attention. What's happening to this group of people? Anong nangyari dito? May matanda, may bata, na normally, di naman nag-uusap, may Gen Z, Gen M, merong baby boomers, and they get along together. Bakit? Sana ma-realize ng mundo dahil lamang sa ating Panginoong Jesus. And so in summary, we should be united in Christ, united as a church, because we are bound by the Spirit. God is our Father, the Father of all, and therefore, the church, being a reflection of our God, we should strive to maintain. Meron na. It's assumed. Andi na. United tayo. Pero, alam ni Pablo, merong mga forces that will try to sow disunity. And therefore, we have to maintain. Parang halaman. Parang fragile na halaman. Parang sensitibong halaman. Kailangan diligin. Kailangan pangalagaan. Ganon din ang church unity. Kailangan natin pangalagaan, pakaingatan ang bagay na ito. Alam nyo, in 1988, nagkaroon ng matinding disagreement sa loob ng isang church na ang pangalan ay Springs Road Baptist Church. Baptist din to, no? Nagkaroon sila ng matinding disagreement. Nagkaroon ng parang generational conflict, no? Yung mga matatanda, they want a more traditional music. Yung mga bata, they want, of course, a more modern music. Di sila nagkasundo. At dahil dito, 150 members, kasama yung pastor nila ang humiwalay. Nagtatag sila ng panibagong iglesia, New Life Baptist Church. Ang ganda ng pangalan, New Life. No, yun, Springs, New Life sila. And for 16 years, nagkaroon na sila ng ganitong masamang, kumbaga, emosyon sa isa't isa. No, diyan kayo, dito kami, Springs kami, Baptist Church, kayo dyan, New Life. Pero andun pa rin yung samaan ng loob. For 16 years. But finally, after 16 years, na-realize nitong New Life Baptist Church, no, na ang kanilang kamalian. At alam nyo, ang ginawa nila, nag-apologize sila doon sa mga members ng New Life, ng Springs Baptist Church. In fact, mismo din yung pinanggalingan church, nag-guilty rin sila. Meron din silang kasalanan. Kaya alam nyo, ginawa ng dalawang churches na ito, nag-issue sila ng joint public apology at pinablish sa dyaryo. Kasi yung komunidad na yan, maliit lang na community, alam ang nangyari sa kanila, nag-advertise sila na pareho humihingi ng tawad sa isa't isa. At dahil dito, nagkaroon sila ng panibagong kaugnayan, nagkaroon sila ng joint restoration service, isang service na ano sila lahat in recognition of the forgiveness, mutual forgiveness of one another. At hindi lang yan, nagtuloy ang partnership nila na ngayon, meron silang collaboration sa iba't ibang ministries, and even at times, magkasama silang sumasamba. What a blessing pag nakakarinig tayo ng ganitong mga kwento. Na tunay nga, na ipinakita nila na dapat silang magkaisa under the banner of the Lord Jesus Christ. And we can only remember Psalm 133 verse 1, pag nangyayari ang mga bagay na ganito,
Psalm 133, napakaikli, 3 verses lang. A Song of Ascents. Habang tumataas sila, papunta sa Jerusalem at papunta roon sa church, na kung naano yung Church of the Holy Sepulchre, ang sabi ni David, of course, wala pang church noong panahon ni David, but sabi niya, behold, how good and pleasant it is. At alam niyo na kasunod, when brothers dwell and sisters dwell in unity. How sweet, how good, how pleasant when brothers and sisters dwell in unity. At sana ito ang ating maging panalangin, gaya ng panalangin ng Panginoong Jesus, even as the triune God is one in three, sana'y makita rin sa atin sa Trinity Bible Church. After all, we're named Trinity Bible Church. At kung paano nagkakaisa ang isang Diyos na tatlong persona, sana ito rin ang maging larawan natin. Let's maintain the unity we enjoy, the blessing we enjoy. Indeed, how good and pleasant that we dwell in unity. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, salamat nga. What a blessing that we are united as a church. Iba't iba ang aming mga pinanggalingan, iba-iba ang aming mga backgrounds. At times, may iba-iba rin kaming opinion. But through all of this, ay nakita namin at aming natatamasa ang blessing ng pagkakaisa. As we enjoy the Lord's Supper together, as we worship together every Sunday, we pray together. Salamat sa pagkakaisang ito. At sa inyo pong biyaya, panatiliin ninyo ang pagkakaisang ito for your honor and glory. Sapagkat ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.